Sa Pilipinas, may isang debate na parang walang katapusan. Yung mga ideyang humuhubog sa lipunan natin, galing ba talaga sa atin o kopya lang sa iba? Ngayon, sisipan natin yung matinding banggaan na yan gamit ang napakahalagang aklat ni Ramon Guillermo, ang Puk at Paninindigan. Ito yung tanong sa gitna ng lahat eh. Ang mga malalaking kaisipan tulad ng Marxismo na galing sa kanluran, para lang ba yung produktong inangkat natin na hindi naman talaga bagay sa atin? O posible kayang mag-ugat yan dito, magbago at kalaunay maging tunay na atin? Okay, para mas malinaw ang lahat, heto yung magiging takbo ng usapan natin. Una, titingnan natin yung akusasyon na Xerox copy lang daw ang mga ideya. Tapos, yung sagot dito, ang pagsasakatutubo. Pangatlo, hahanapin natin ang isang di inaasahang kontradiksyon. Pang-apat, aalamin natin kung ano ang sitwasyong untol. At sa huli, sasagutin natin bakit nga ba importante ang lahat ng ito. Sige, umpisahan natin sa unang panig ng debate. Galing to sa kilalang historiador na si Jesús Salazar at sa kanyang teoryang pantayong pananaw. Ang gusto niya, simple yang, isang kwentuhang Pilipino para sa mga Pilipino na galing mismo sa mga Pilipino. So ano bang sinasabi ni Salazar? Ang tindi ng argumento niya. Sabi niya, pareho lang daw yung mga nasa gobyerno at yung mga gustong magpatalsik sa kanila. Pareho silang gumagamit ng mga konsepto at salitang galing sa kanluran. Ang resulta? Para lang daw silang Xerox copy. Hindi na orihinal at igit sa lahat, hindi na sila maintindihan ng ordinaryong mamamayan. At alam nyo, hindi na bago yung ganitong puna. Itong sipi, galing pa sa isang maikling kwento noong 1940. Ito yung perfect example nung sinasabi ni Salazar, yung imahe ng mga intelektual na parang naglalaro na lang sa mga banyagang salita habang yung mga nakikinig sa kanila wala nang maintindihan. Pero, teka muna, mahalaga ba talaga kung saang orihinal na nanggaling ang isang ideya? Dito na ngayon papasok yung kabilang panig, ang matinding sagot mula sa Marxistang eskolar na si Francisco Nemenzo. Ayan, diretsahan yung sagutan, di ba? Para kay Nemenzo, walang kwentang problema kung saan man galing ang isang ideya. Sinasayang lang daw natin ang oras natin. Ang mas mahalagang tanong, nag-ugat ba ito? Niyakap ba ito? Naging parte na ba ng pakikibaka dito sa Pilipinas? At dito, papasok yung pinaka-importanteng konsepto sa argumento niya. Pagsasakatutubo. Hindi raw ito simpleng copy-paste o pag-photocopy. Isa raw itong buhay na proseso. Parang isang halaman na galing sa ibang bansa. Itinanim mo rito, inalagaan, at dahil sa lupa at klima natin, nagbago ito. Nagbago rin ang lupa dahil sa kanya. Ganyan daw ang nangyayari sa isang ideya. Mukhang ang ganda ng argumento ni Nemenzo, di ba? Parang panalo na. Pero dito napapasok yung nagsulat mismo ng libro, si Ramon Guillermo. Kasi may napansin siyang isang maliit pero napaka-critical na detalye sa argumento ni Nemenzo. Tingnan nga nating maigi ang mismong sinabi ni Nemenzo. Baka may makita tayong konting problema sa sarili niyang mga salita. Ayan na, pakinggan niyo to. Habang pinupuna niya yung lumang partido komunista, may hinahanap siyang isang bagay. Sabi niya, kailangan daw mailagay ang kilusan sa isang tunay na Marxistang paninindigan. Pansinin niyo yung salitang yan, tunay. Diyan mismo nagkakaproblema. At yun na nga yun yung catch. Dahil sa paghahanap niya ng isang tunay o dalisay na Marxismo, para na rin niyang sinabi na may orihinal na bersyon sa ibang bansa at meron tayong bersyon na iba dito. So 'di ba, bumalik din siya sa usapang katutubo versus banyaga na gusto-gusto na niyang iwasan. So teka, kung yung dalawang panig parang may problema pareho, paano na? Saan na tayo pupunta? Well, dito na ngayon pumapasok ang isang bagong pananaw mula naman sa scholar na si Michael Joseph Paluga. Ang tawag niya dito, sitwasyong untol o sa English, isang deadlock. Ang sabi niya, baka naman yung dalawang pananaw na to talagang hindi pwedeng pag-isahin, parang langis at tubig. At imbes na pilitin nating mag-compromise sila, baka mas magandang intindihin na lang natin kung bakit ba talaga sila hindi magkasundo sa simula't simula pa lang. At bakit sila deadlock? Kasi sa tatlong fundamental na bagay, magkaiba talaga silang ng sagot. Una, ano ba yung focus ng usapan? Pangalawa, ano yung mas importante? Bansa ba o yung uri sa lipunan? At pangatlo, anong mga gamit o konsepto ang hihiramin natin mula sa labas, kung mayroon man?
Dahil magkaiba sila ng sagot sa mga yan, hindi sila magtatagpo. Okay, so matapos ang lahat ng yan, baka isipin nyo, ano naman gayon? Bakit natin kailangang pag-usapan tong lahat? Simple lang, kasi hindi lang tutungkol sa mga libro, teorya o mga matatalinong salita. May epekto ito sa tunay na buhay. Kasi yung buong debate na to, yung buong banggaan, lampas na to sa usapang Marxismo isa na siyang lente, isang salamin na pwede nating gamitin para tingnan kung paano ba nakikipag-ugnayan ang kahit anong malaking ideya, galing man sa psychology, ekonomiya o kahit sa sining, dito mismo sa kultura at lipunan natin. At dito na tayo maiiwan sa isang malaking tanong para sa panahon natin ngayon. Sa isang mundong sobrang konektado na ng internet at globalisasyon, paano ba natin tinitimbang yung mga ideyang sariling atin laban doon sa mga ideyang galing sa labas? At higit sa lahat, saan nga ba dapat tayo tumayo sa panggaan na ito?